Okay, so welcome to another segment, My Best Choice, Property Home Finders, your home, my home, our home, and this is your host, Dante Salamat, real estate licensed broker and TV personality. Today, we'll feature again another project, Jubilation Enclave by Ilan Vital, developed by Raymuland Landscape. My name is Dante Salamat and now I'm featuring Estancia Enclave by Ilan Vital, developed by Raymuland Lands Inc. Now, we're featuring twin homes and also townhomes. Welcome to Araya Park Residences here in Santa Rosa, Laguna. This new project features at Property Home Finders, your home, my home, our home. This project really one of the best just in between SM Santa Rosa and Robinsons Mall. Pala yung ano mo, yung mami mo eh. Paris. Oo, Paris. May mami. May mami. Depende sa inyo kung anong pipiliin nyo. Kung anong meron naman tayo mga ano eh. Ayan o, kombinasyon. Yan, pinagsama-sama ko yan. Yung idea nito, kasi kumakain kami sa Quezon City, sa Manila. Tapos, kung saan-saan kanto, kung saan ako madidistino, parang yung idea na ganito, pinagsama-sama ko lang siya. Na ano yung mas maganda. So wala pang ano eh, wala pang may Paris na may lechon. Ako pa lang. Kahit tumingin ka sa Facebook, wala pang nag-Paris lechon. So pag serve mo ng Paris na may kanin, nilalagyan mo ng lechon? Matik yung ano, matik naman na may kanin eh, may rice. Lechon kawali ba yan? Oo, lechon kawali yan. So pagka gusto, 70, mamimili ka lang. 70, murang-mura. Tapos tatappings ko lang yan sa rice. Okay na yun. Masarap talaga to. Kasi pinagsama-sama ko sila eh. So natimpla ko siya ng maganda. So okay naman, nag-click naman. Ito ano to? Utak. Utak. Utak yan. Yan, paborito ko rin yan pagka kumakain ako. Ito yung taba. Taba ay, talaga. Ay, pwede kay direct yan. Bakit? High blood? High blood. Ayun, kaya nga meron ako dyan eh, suicide. Kapag suicide in-order mo, may lechon, may utak, may mata, may taba. Ayun. Sa serve sa direct namin nagbabag suicide yun. Suicide. Pagka gusto mong medyo asar ka dun sa topa mo, pakainin mo dito. Lalo na kung may high blood ha. Pakakainin natin suicide yung hindi ma-suicide talaga yan. Ganun. Meron din killer ha. Ganun din yun eh. May killer ako, meron akong suicide. Depende. Kung anong gusto mong pakainin sa kaibigan mo. Magkano isang Paris mo dito? 50. 50. Payat. Murang-mura lang yun. 50. Mura. Tapos yung additional, 20.
Ganon. Eh mukhang worth naman kasi kita ko naman ang dami. Tsaka mukhang masarap talaga. Tsaka naiiba yung ano mo, no? Hindi, Sabaw. Yung hindi sabaw tayo mo. mapapahiya. Hindi yan. hindi siya mukha nung Paris na kinakainan namin na kulay. Ito kulay Brown? ano lang. Brown, no? Sa'yo hindi, no? Pati, parang Chinese soup. Mamaya, private tayo. Papaturo ako sa'yo. Dulutan ko sa bahay. Sige. Baka malaman nila kung ano yung mga timpla Oo, ko, sige, gayahin sige. nila eh. Yan, nakikita nyo naman po. Yan yung hinain ni kaibigan nating Jay. Yan yung binibenta niya ngayon dito, pinagkaka-businessan niya. Maliit na negosyo pero dinadayo rin. Ito yung tinatawag natin na Pares, Angas Pares. Iba't ibang timplang ginagawa niya, at saka iba yung mga servings niya rito. Ngayon lang kayo makakatikim ng Paris na may kasamang litsong kawali. Mamaya matitikman po namin yan. Tsaka ako sasabihin sa inyo kung totoong masarap o hindi. O kung talagang kung bakit dinadayo. Oh, kamusta ang ano? Angas ng Mandaluyong. Ayos naman. Okay naman. Saan ba nagsimula to? Nagsimula yung pangalan ng Angas ng Mandaluyong. Noong 2016. Noong 2016, nabuo yung Angas ng Mandaluyong. Paano mo nabuo itong Angas ng Mandaluyong? Saan nag-start to? Nag-start to sa tingin ng mga kapitbahay ko rito. Kasi maangas na ako. Siya nga pala. Total, nagkikwentuhan na rin lang tayo. O mga masang Pilipino, mga tropa pips. Ito nga pala, binisita namin isa sa mga kaibigan namin. Nasa industriya rin po siya ng media, nasa industriya rin po siya ng musika. Si Jay nga po pala. Jay, pakilala nga sa mga televiewers natin. Magandang araw. Ako nga po pala si Jay Judan. Yung Angas ng Mandaluyong. At the same time, banda yun. Sir. O, tuloy natin to. Mm. Paano nyo na-discover itong Angas ng Mandaluyong? Okay, bali nung college, nagbabanda lang kami. Kaya nga lang, itong mga kabataan na pinsan ko tsaka mga tropa niya, medyo nakumpleto na yung gamit. So, parang nagsuggest lang ako na buo tayo. Kasi yung mga tugtugan nila, mga pa-cute. Sabi ko, subukan niyo yung tugtog namin nung araw. Yun, yung Para mapaiba. Oo, para maiba kayo kasi pa-cute eh. Kung ano ba linyang tugtugan nyo? Hard rock tsaka composition naman kami. Kasi pumutok yung pangalan nyo rito sa Mandaluyong talaga eh, no? Angas ng Mandaluyong. Nakilala kayo eh. Medyo. No? Pumutok eh, kaya Medyo okay naman. medyo nakilala ka eh. Bukod doon, sino ba mga miyembro nito? Si Sherman, yung lidista namin. Chairman? Sherman. Carlos Sherman. Tapos, yung gitarista, bali yung third son ko. Third son mo. Oo. Tapos, yung drummer, pinsang buo ko naman. Ito lang, nandito na sa kabilang dingding. Saan kayo nag-ensayo dito? Bali, dun. Sa ano? Sa... Ay, Sinenta pa dulo. namin yung dulo. Oo. Dulo. Eh, kamusta naman yung miyembro ngayon? Yung grupo ngayon? Medyo iwaiwalay, COVID. Na-COVID. Oo, medyo kinukulong na sarili-sarili mga gulang yun eh. Nakikita naman kayo? Nakikita. Oo, nag-chat-chat. Chat, hindi pa kayo nagja-jamming. Nung anniversary, nung August 16. Laking target na tutugtugan. Bukod sa... May kaibigan na nagsabi, Oo. sa Batangas yata. Kailan to? Wala pang tiyak. Wala pang... Pero may parang may ano na, schedule. at least may plano na, no? So, yung mga miyembro, active pa rin. Okay naman. Okay naman. Okay naman. Eh, bukod dito sa banda mo, kita ko itong pwesto mo, ginawa mong business. Ano bang business mo rito ngayon? Parisan. Parisan, pares-pares, gano'n. Oo. Ano to? Bali, pinag-aaralan ko doon, kasi tuwing tutugtog kami, papasok ako sa trabaho, pag aabutan ko Quezon City. Kung saan kami mapadpad, Paris lang talaga kasi medyo mura, di ba? Oo. Saka okay naman. Kaya, nung bago na-chamba lang, chamba. Yung bago bago mag-COVID. Bago medyo, COVID sabi ko, kayang-kaya naman to. Tsaka malaki itong pwesto namin. Oo nga, oo nga. Sayang, Ilang buwan na ba hindi nitong Paris mo? Kasi nung punta ko dito, wala pa to. Tsaka iba set up ko pa nung dito, no? Oo. Pero laki pagbabago, gawin na. Okay naman. Bali, Artist talaga mga Okay naman. dati yan, no? okay naman. Nagsimula nung pinlano ko to eh. Kasi magkakagalit kami.
dito sa loob, Oo. misis ko, nagtatampo. Basta, hindi ko pinalam. Hindi ko pinalam yung plano ko. Basta ang ginawa ko, namili ng mga mangkok, tapos kalan, tapos mga kakailanganin ko. Kasi akala nila, kinukwento ko lang, nagbibiro ako. Inipon ko lang dun sa likod ng pick-up. Inipon ko lang lahat ng gamit doon. Hindi pinakita kay Hindi ko pinapakita sa kanila lahat. Sinurprise Agad ko. hindi pa dumarating yung ano, yung tarpaulin na pinagawa ko. So, nung dumating yung tarpaulin, syempre, lalagyan ko ng brace. Ayun na, doon na nakita. Nung tinanong, seryoso pala ako dun sa pagpapares. Pero bago patikim sa akin yung pares mo, kunting kwentuhan pa tayo. Ha? Ilang. Kasi matagal rin tayo din nakita. Kaya lang huling punta ko rito. Matagal na Nanibago ako sa peso, pinalagyan mo na ng bubong. Inangat yung bubong. Lababo, gripor, no? Gumanda. Inangat siya. Art talagang datingan mo. Gawain style lang yan. Gawain style. Pero mamaya, luto na yung mami mo. No? Oo, luto na. Okay na yun. Okay na ba? Oo. Ayun tayo. Uy, ganda lalaki pa pala yung mag-serve sa atin, oh. Sabi na nga ako eh, diba? Sapaw sa camera. Ngayon lang nakita nag-serve, nakaupo, ah. Yan ang ano namin dito, yan ang binabalik-balikan na taga-serve namin. Yun. Diba? Pare? Yan. Okay. Parang kilala ko to eh. Hindi, kung kulang yung ano, kung kulang yung ano, Oo. meron namang pandagdag. Yan. Sakto yan. Kilala ko yung nag-serve, ah. Parang drummer yata ni Kaka Freddy Aguilar to. Oo. Yung nagdadrum na nakatayo. Eto, tikman natin to, ah. Sige. Hindi ko muna lalagyan ng timpla. Baka kahit wala ng timpla eh. Panalo Pumasok yan. ka. Wala kang matitikmang ibang. Oo nga. Dito lang. Grabe. Panalo. Anghang. Mahang ba? Ay, ano ba? Mahilig ko Hindi, oo. Okay. Kasi mawawala yung angas dun pag Oo. ano eh, walang anghang eh. Sarap. Yun talaga yung binibenta namin. Para medyo makapaso, di ba? Ito yung may kasamang ano. Yan. Yung Lechong kawali. Yan, tama. Wala pang may ganyan, kami pa lang. Parang pinagsama-sama ko talaga eh. Parang medyo okay naman. 110. Yes. Mura sa 110 to. 110. Tapos pag, halimbawa, 4 kayo, kumain kayo, naka 400 kayo, meron akong bonus. Bibigyan ko ng payong o kaya mga pambukas. Galing sa Tiger rin. Ayun. Ito yung ano mo. Oo. Siyang sponsor mo. Oo. Alam mo naman yan, mahal na mahal tayo dahil sa tatak namin na Tigre. Ayan. Ito brand namin sa ano eh. Napalapit Ito brand namin sa Muntinlupa. Alam mo, kanino ko natagpuan to? Sa diretso ko. Talaga? Dati kaming nasa isang brand eh. Oo. Dito na kami. Magkakasundo tayo nito. Hindi, masarap talaga yun. Ano pang pangalan ng mga pares mo rito? Ang mga menu mo? Yung pares ko, may kombinasyon ng ano yan eh, yun na nga, may mata, utak, lechon, minsan pwede mo ipa-double, basta add 20. Tapos meron din akong ano, yung astig sisig. Yun. Tama, ano yun, astig talaga yun. Kasi yun, yung konsepto naman na timpla nun, sa Pampanga ko kinuha kasi madalas pag dadidestino kami ng Pampanga, Grabe, sarap ng utak ko. sinasamahan ng ano, ng utak. Tsaka, ang galing, inihaw talaga siya. Hindi, Sisig. ngayon lang talaga nakatikim na ganitong timpla. Oh, May kinainan ng pares, malayo. malayo yan. Malayo. Malayo yan, boss. Triple, layo. Talaga? Tsaka yung sarap. Talaga? Dadayuin ka nga rito. Makakabal. Ang kasarapan pa nito, mga manginginom, hanap-hanapin to. Ano, habang mainit, di ba? Oo, yung mga ano. Pero minsan, hindi na nila sinasamahan ng kanin eh. Oo Puro nga. yan na lang yan, puro yan. Puro yan ang binibili Hindi, pag si Direk inuman mo, kanin na sa kanya to. kanin na pa sa kanya. Oo, walang patawad yun. Magsasawa ka siya rito. Tapos, may mga iba po tayo pa, bukod doon sa sisig namin, meron kaming patarantadong paksiw. Yan. Paksiw na. Pero ano, nakakalis yun, nakakalis. Meron ka pang ano eh, naaliw ako eh. Gagong dinakdakan. Oo, yung gagong. Gago talaga, kaya Gagong dinakdakan. dinakdakan siya eh. Gago nga kasi. Kaso dinakdakan. Nag-uusap-usap lang kami na umiinom eh. Kaya nang ginawa mong pamagat ng mga ano, pagkain mo. Oo, Meron yun. ka pa ano eh.
ano, tinarantadong patarantadong paksiw. paksiw, yun. Ayun, masarap yun. Usapang Spicy na. angas talaga, no? Paksiw. Usang angas, yung mga matitulad at mga matinong taong di sanay sa mga ganyang usapan siguro naninibago. Natatawa yung iba, nangingiti naman yung iba. Pero hindi naman kabastusan kung bakit gano'n no? Hindi naman bastos yun. Word lang isang parang tropahan, di ba? Oo, ayoko noon yung mga may halong bastos. Parang pinabukang. Meron akong pag-itik, kaso barumbadong itik ang tao namin doon. Barumbadong. Barumbadong itik Ayun. Sa laula mga pangalan. Oo, pero hindi siya bastos, di ba? Kasi kung bastos yun, edi pinabukakang itik, pangit. Tapos may crispy patang na kami. Crispy pata yun. Masarap yun. Masarap, napakalambot. Sa loob, sa labas. Walang bayad pag napangitan Ganon. Saka yung crispy ulo ng prato namin. Nasarapan, doble pa bayad Marami kaming putahe rito. Hindi, sarap. Yung nga lang talagang pag in-order yun, lulutuin lang. Kasi pangit yung Yun, nakakita ko yung post ni Chris Mar, nag-iinom mo kayo, hindi ako nakakain yun Oo nga. Ako ba, itik. Itik kong nakahain Nagluluto kayo. Tapos tiger. Wala na ulakad nun. Umulan pa. Mulan. Time na yun, nagluluto ako Mahirap. Nagluluto ang para sa T-Airmats pagkain niya Sarap. Yun, ganon. Pwede bang wag mo na pakainin mga kasama ko, babalot ko na lang. Teka, oo, pwede Ilan yung pagbabalot ko? Hindi, kung ilan sila, yung balit mo para sa akin. Sige! Pakainin bilang ka lang kung ilan naman yung papatay ka sarap. natin. Isa pa, makaiba tayo. Kasi bukod sa pinasok mo yung ganito, nakilala ka sa Mandaluyong ng angat ng Mandaluyong, nagbanda ka, vocalista. Pinasok mo yung business na ganitong pares. Bukod doon may tanong pa ako, kasi nasa media industry ka rin, di ba? Opo. Ano ka ba ron? Cameraman? Cameraman po. Saan istasyon ka dati? TV5. TV5? Okay naman, medyo nakaka-14 years na. Hanggang ngayon, ando ka? Hanggang ngayon, ando. So ito, extra income mo na lang to, parang naging hobby mo na lang. Hindi naman, kasi gustong-gusto ko talaga ito. Kaya nga lang, hindi naman na ako sa oras kasi pang 12 midnight hanggang 8. Talagang nakahiligan mo lang talaga, no? Hindi gusto ko talaga yung ganito. Pareho tayo wala lang pagpungulan Mura lang naman. Pero sarap. Sa bahay magluluto ako nito, papatigim ko yung airmat mo. Hanggang ngayon, active ka pa rin sa, hanggang ngayon? Pag-media. Hanggang ngayon. Anong meron ginagawa, ano ang pinagagawa nyo ngayon sa, Police beat kasi kami. Bali area namin, Kamanaba. Kung makakasaglit ako. Pero pagka medyo nalilate, ayun nga lang, medyo delay yung pagbubukas dito kasi uwi ako dito. Tapos, buwa pa ako sa akin, mamamalengke. Ano yung mga kinukunan nyo sa pagiging cameraman? Ano yung mga pinagkukunan nyo? Yung sa ngayon, yung mga crime. Crime scene. Police beat. So, kami kung mga addict naman yung mga nakukuha na. Sino yung, sino mga nakakasama niyo yung reporter? Ang kasama kong reporter, si Carlo Castillo. Bali, asawa siya ni Ami TV5 Perez. yun, di ba? Asawa siya ni Ami Perez. Saka si Jinggoy. Yung kasama. Regular, niyo ba yun? Show? Regular namin yung beat na yun. Yung sa araw-araw. Oo. Anong schedule ng pasok mo ron? Kasi buti yung pagkakasya mo Sunday to Thursday. Sunday to Thursday. Yung araw nung pagpasok ron, bago mo pasukan yun, nagpe-prepare ka ba rito muna? Hindi, nagtitinda na kami. Nagtitinda na kayo? Nagtitinda kami tapos, bago magsara ng alas 10, bali 5 oras lang kasi kami nagbubukas pagkahapon. Pagka ganun, konti lang pahinga tapos, pagka wala naman walang nangyayari sa labas, pahinga rin Nababanggit mo rin sa mga kasamaan mo na nag-open ka ng ganitong business. Para dayo konti lang yung nakakalam kasi hindi ko naman, Bali, gano'ng katagal na pala to? Nagsimula ito, nung pinlano ko to, January pa. Parang akong tanga. Ginaganyan-ganyan ko pa yung sinusukat-sukat ko yung gagawin ko. So, swerte daw, 0 may 0. So,
naayos ko siya February 20. Mabalik tayo sa ano, no, sa pagka-media industry mo. Ano yung pinakahirap na tsaka memory sa'yo bilang isang cameraman? Ano yung pinaka-moment sa'yo na experience mo? Nung dumating dito yung ambassador ng US, yung maitim, Oh, yung pumalit kay Christy Kenny. Kasi nasa loob ng Camp Aguinaldo. Oo. So, nasa kampo na, napakahigpit pa naman security. So talagang hinahawi kami ng hinahawi hanggang, siyempre, pag hinahawi, bawal naman nyo galawin yung camera namin. Oo. Nagalaw, tulak talaga. Yun, napaaway kami nung reporter ko, nung kasama ko. Napaaway kami doon sa loob ng Camp Aguinaldo. Nadyaryo pa kami. Sino yung Akala nga namin, masususpindi kami. Sino Yun, yung kwento niyo ron? medyo natakot ako doon. Mga official ba o Mga bodyguard niya. Bodyguard lang. Kasi paluan ng ano ng Bodyguard iPad, Pilipino o mga may puti. may puti rin. May puti rin naman. Kaya sino naman yung nakatalo nyo? Yung bodyguard ni nung nakakalimutan mo pangalan. Pinoy o Kano? Hindi, Kano yung Kano. Kano? So parang hinaras kayo. Ang dami naman nakakakita eh. Oo. So, alam naman nila ang pangyayari. Pero natakot ako doon kasi baka masuspindi. Kami baka... Hindi, nakita naman sa camera yun kung sino yung nasa katuyan. Yun, may sign. Ganun, Yung sa PIDEA, yung barilan sa Kulyat. Oh. Yun, tsaka sa QC Malaria. Yun. Ano yung May actual baril- footage? oo, Saan oo, kayo oo. kung tumitira, no? Ano, may suit ba kayong mga best nun? Wala. Wala. Kasi pag nakapanood akong ganyan, Nakakalimutan. nire-raid, di ba? Nakakalimutan sa amin. Pinagsusuot ng mga Wala. pulis Yun yung mga nakakalimutan. media. Yun yung nakakalimutan sa amin. Ganun. Oo. Lack of safetyness din pala yung, delikado rin pala buhay nyo, no? Maraming peligro rin pala yung pinagagawa nyo. Yun, hindi ko makakalimutan yun, yung coverage yun. Yun yung pinaka-memorable sa'yo. Oo, kasi pagka mga gera-gera, yung bakbakan din sa Mindanao, tatakot ako. Ay, hindi, meron pa! Sumama ka sa gano'n? Yung Mangunda Dato, yun, okay yun. Napasama ka ba ron? Massacre yung... Oo. Pati mga media ron, di ba? Oo. Buti hindi ka napalira ron. Provincial yun eh, provincial. Kaya lang, yung nung papunta, may mga namamaril. May cameraman ba ng taga TV5 na natali ron? Media. Doon sa, sa Mindanao, no? Masasapano. Oo, mga sapano. Meron bang taga TV5 na nadamay ron? Wala. Ng- Buti, wala. Kasi Buti provincial lang siya, hindi provincial. kayo isa sa mga na-assign doon, no? Hindi naman, sila eh, local media. Local media. Walang taga Manila. So ikaw, ano yung pinaka worst experience mo? Tsaka yung paano ka nagmula bilang isang cameraman sa TV5? Ano yung unang-unang na-experience mo ron na pinaka-memorable sa'yo? Dati, courier ako. Oo. Courier Courier, ako. Oo, courier ako. Oo. Kahit malayo yun, siyempre courier. Oo. Ako mahilig ako sa mga artista eh. Kasi meron pang sayo-sayo doon noon eh. Oo. Kahit malayo, okay lang sa akin. Ngayon, siyempre, hindi naman ako, makwet. Hindi naman, yung nakikipagsalamuhan naman ako, maga naman eh. Tapos, nagtatatambay lang ako doon sa main newsroom. Kahit na kung walang utos, nandun lang ako. Kahit anong iutos nila sa akin, doon ko tumatanggi kahit na labas na sa trabaho. Okay naman yung utos sa akin. Ngayon, natandaan lang ako. Nung nag-expire yung yung kontrata, kasi 6 months lang eh, before 6 months. So, nangako sa akin yung si Sir Ed Lingaw, tsaka si Ma'am Jade Lopez, kasi yun lagi utos sa akin eh. Napangakuan ako na na kung may mabakante, kukunin nila ako, tatawagan nila ako. So nangyari nga yung merong namatay na isang team sa Pinatubo. Ayun. Nagkulang ng tao kasi nasawi silang tatlo eh. So ngayon nagkulang yung tao. So kailangan nila, courier ako, from courier, naging assistant ako, naging driver ako. Doon ka nag-start? Oo. Mabuti na lang, yung nasamahan ko na
cameraman, hindi madamot. Yun. Hindi madamot sa magturo. Oo. Yung turuan niya ako, nahasa ako sa Senate. Yun. Eh ba Si nakita... Dennis Wing, si ba- Boss Dennis. Ba nakita ka ng potential na interested ka na matuto. Kaya buti, Gusto ko, tinuruan ka niya, hindi siya madamot. Ano? hindi siya madamot. So hindi makakalimutan yung tao yun. Si Sa kanya Dennis ka na Wing. nagmula. Oo, no? sa kanya ako nagmula. Sa kanya ako naturo talaga. Eh ano naman yung ano, kasi nag-start ka na nga ron eh, yung pinaka-last experience mo, pagiging cameraman, worse or not worse, ang yung pinaka-last experience kung parang okay sa'yo, pangyayari. Pare-pareho ni. Pare-pareho lang. Pare-pareho. Basta ayoko ng ulan. Always bagyo. Ayoko talaga yun. Ito pa, mapaiba tayo. Kasi marami ka nang pinasok, no? Sipag mo rin, eh, no? Maano ka rin, eh. Nag-start ka sa pagiging banda, nakilala kayo bilang Angas ng Mandaluyong, sa pagiging vokalista mo sa Angas ng Mandaluyong Band. Tapos pinasok mo tong Angas Pares. At the same time, nasa media industry ka. Ang tanong ko ngayon sa'yo, ano naisipan mo, ba't mo naisipan na maging ganito setup ng ano mo, ng business mo? Kasi wala naman tayong pampagawa ng talagang kung gusto mo ng resto, gusto mo ng ano. Wala talaga eh. Kung ano lang yung kinayang naipon ng konti. Ayan. Dati kahoy yan eh. Oo. Kahoy mababa. Laki nga ang development. Ayun, ganun yun. Tapos yung di sayang, pinaangat ko muna, nakaangat siya para pumasok din yung hangin dito. Tapos, yun na nga, kasi nagpa-practice kami dito. Dito sa pinaka-studio. Oo, dito. Bahay studio. Sabi ko, hindi naman nagagalit sa atin yung mga kapitbahay natin. Ilabas na lang natin yung gamit. Doon na lang sa dulo. Para walang problema. Kasi ang init dyan, walang bintana kasi ito eh. Kala ko nga unang pasok ko rito, setup mo. Parang kala mo, inuman, nanonood ng banda. Parang, pinorma mo lang siya. Pag may okasyon. Pag may okasyon nga. Pag may okasyon, ganun talaga. Parang dating, ganun talaga. live band, nasa isang, ano kayo, bar, no? Oo. Yun ang dating sa akin nung araw eh. So, natsambahan lang nung naisip ko nga magtinda. Total, lagi namin kinakain, Paris eh. Oo. Ayun, okay naman. So, bago mag-lockdown, ayun. Nakatsamba ng konti. Okay naman. Maganda naman. Okay naman. Kahit na 5 oras lang kami. O 6 na oras kami nagbubukas. Kaya pala tinatangkilik tong Paris mo. Isa pang ano napabalita ako sa iyo eh. Dito eh. Isa kaya yata sa isang nagsisinakulo rito sa lugar eh. Oo. Sinakulista. Oh, yun. Oo, yun. Devoted ka ba ron? Yearly ba ginagawa mo? Yearly yun. Ngayon lang natigil nung may COVID. Bali, 24 years. Anong sinasacrifice mo bilang isang nagsisinakulo? Hindi nung una, laro-laro lang eh. Laro-laro lang siya. Kasi, nanonood din ako niyan. Ano eh, Nagsisigawan, parang sikat. O so ngayon, sinubukan kong mag-audition. So natanggap naman ako, 1990, or yata. May audition pa? May audition siya. Ang unang papel ko doon, Adan. Anong papel nung Adan doon? Yung Adan, ba't Adan? Oo. So ako si Adan. Kasi payat na payat pa ako doon, tsaka medyo maganda-ganda katawan ko doon. Saan yung ginanap? Tsaka pinipili kasi long hair. Oo. Ganon, kaya... payat ka nung araw, no? Dito ako sa pictures ano. Tsaka, nagkapamilya ako dahil din sa sinakulo. Napangasawa ko yung misis ko kasi, ano yun eh, fan ko sa sinakulo. Fan mo. Oo, ayun. Ganun talaga eh. So, nagkaanak kami ng buo, hanggang sa buong pamilya ko na, naging sinakulista na. Devoted na rin. Naging sinakulista na. Ang madaling salita. So, napangasawa ko siya dahil sa sinakulo. Kasi fan ko siya eh. Ayun. Nabuo. Kaya medyo pagka... So, sila yearly sumasama na rin. Oo, kasama sila. Talagang nagsasakit lang kami. Mga anak mo. Nagsasakit lang kami kasi iba na rin papel ko. Ako pinakasalbahin ako. Kasi nga nasa image. Pakakas ba?
Yun nga eh. Doon ka nakilala eh. Pero hindi ka naman talaga maangas. Hindi. Angas ng datingan mo pero dami mong kaibigan eh. Lahat na, yung role na salbahe doon, sa akin. Kaya Sa tinawag akin, kang angas. oo. Pero in real life, di naman. Wala eh. akong bait naman ako. Mabait naman. Mabait ako. Hindi, proven naman. Mukha Nakakasama ka namin. Inuman, jamming. Kasi kailangan diretso ka magsalita eh. Oo. Hindi na kailangan ng bola-bola pa eh. Hindi. Tsaka nakita naman namin. Angas ka lang tinawag pero sa itsura mo nga wala eh. Oh, Sa ano kilos ba? mo, yun. Adik. Hindi, dating mo nga ngayon eh, para si Florante. Yun, yun. Medyo nakakahawit ka ni Florante eh. O ngayon naman, ano yung naging part mo bilang isang sinakulista? Naging part. Ako yung utusan. Kasi may owner ako dati. So ako yung bago, ako yung nauto noon. So, Talagang walang pangga sa mga ganun-ganun. Eh, hanggang sa yun, mga 24 years. So dapat atong naging presidente ko ngayon ng ano. Ako na presidente ngayon. ngayon. Ng sinakulista ng bangka. Yun. Pati dito sa mga event dito sa Mandaluyong na nababalita ko, ikaw yata kinupunta kapag may event dito, no? Hindi, ano naman, yun, yung mga marami kami, sinimulan nga nung 2016. Kasi, ang tagal-tagal nang walang tumutugtog dito, walang maglakas ng loob ba? Pero nung sinakulista ka, nagbabanda ka na rin ba nun? At the same time. Oo. Oo. Nung college pa. College pa. College pa, banda-banda na, tapos sinakulo. Eh, paano ka naman napasok sa media industry? Yun nga, nung 2003, yun nga, yung 2003, siyempre, gusto ko ng trabaho eh. Oo. Courier eh. Ayun, doon ka nag-start ko. Na-destino ko nung namatay si FPJ sa Channel 5. Tagakuha ng tape. Eh syempre, puro artista pa rin yun kahit na nasa patay. So gusto ko pa rin yun. Kasi, gusto ko. Nasa puso mo eh. Tapos, ayun na nga, doon ko nga sila kasi sobrang sipag ko kahit hindi ko nga trabaho. Sobrang na ako sa oras eh. Dahil gusto ko lang, baka makita ng artista, gano'n. Ayun, nagustuhan niya ako ni Sir Ed. Na-vibrate ko, nakita ko naman sa'yo. Kasi sa sobrang sipag mo, medyo marami kang na-achieve eh. No? Nagkaroon ka ng ganito, nagkaroon gano'n. Hindi ko na babanggit kung ano-ano pa yun ha. Nakabili lang. Di ba? Nagkaroon ka ng mga ganito kasi sa sipag at tiyaga mo eh. Doon mo na ako eh. Di ba? Yan, nakita ko eh. Pasok ko sa bahay mo, nakita ko yung mga ibang na-invest mo. Kasi pinasok mo yung ganitong business, di ba? Pinagkakasya mo yung oras mo sa media industry mo, no? At least nakita ko, sa sipag mo may nangyari. Sa dami natin na pagkwentuhan at na pag-aralan ko sa'yo, sa hirap at tiyaga mo, sa buhay mo, na nakamit mo yung gusto mo, ano naman maibibigay mong, maiseshare mo sa ating mga televiewers dahil na unexpectedly narating mo yung ganito, sa sipag mo, anong mensahe maibibigay mo sa ating mga televiewers? Okay lang yun man. Medyo kasi naghirap, kahit na gano'n, medyo nung araw, mga 1989, mga 1990, medyo lumihis din ako ng konti. Kaya may asawa na ako, medyo naligaw lang ng konti. Ligaw lang, saglit lang yun, 2 taon lang yun. Understood. Ayun. So, hindi ko pinabayaan. Sabi ko, hindi pwede. Kung gagayahin ko itong mga nakakasama ko, malabo, mawawala yung respeto ba? Yung respeto sa akin, babastos-bastosin na lang ako dyan sa labas. So, tigil, tapos, konting dasal lang. Na-realize mo agad maaga pa. Sabi ko, bigyan mo lang ako ng trabaho. Ng maganda. Yung posible lang, yung makakapokus ako sa trabaho. Yun. Medyo, hindi naman ako kumano din sa pangako ko na bigyan mo lang ako magandang trabaho. Ayun nga, courier. Messenger, yun. Napagbuti ko naman yun. So, habang ganun, gumaganda. So, hanggang naging na-promote naman, napunta sa mag-bait naman yun eh. Napunta sa TV5, pinagtiwalaan naman. Kaya hanggang ngayon. So, ngayon, na-promote ng cameraman, yun. Yung magandang mensahe maibibigay mo sa kanila. Para hindi, lang. Matutunan rin nila yung... Huwag susuko. Yun. Pagka merong medyo may
baluktot ka. Limis, no? Oo ano mo na, mag-isip ka ng konti. Kasi, unang-una, ako, ayan, meron man akong nakabili. Nakabili ko ng mga lamesa, upo-upuan. Pero kung patatang-tado at tamay-tamay ka, makakabili ko ng upuan at lamesa. Yung mga ganun kasi, mabibili mo yung gusto mo kung may trabaho ka. Kahit na hindi siya regular, o ano, basta may trabaho ka, magtrabaho naman kayo. Yun lang, magtrabaho, mahalin yung trabaho, huwag yung manggugulang, para may makakakita naman kagaya nangyari sa akin, no? Na-regular ako, tumagal pa ako sa TV5, 14 years lang. So, tiyaga lang, tiyaga. Tapos magdadasal kayo. Yun. Hihingi kayo ng kung ano man yung gusto mo, yung pinagkasundo mo na magtitino, bigyan lang ng magandang trabaho. Tinupad ko naman yun. Pasalamat. Tinupad ko naman yun. Binigay niya So, kailangan, tumupad ako dun sa usapan na hiningi ko. So, ayan na, eto na. Ayan po, mga masang Pilipino, napakinggan niyo po aming kwentuhan. Sana po nagkaroon po kayo ng aral sa mga nangyari at naikwento ng ating kaibigan na si Jay dito, na wag pong susuko. Andyan po, basta't andyan yung tiyaga. May kasamang hirap yan Pero may bawi po yan. May sukli yan. Kung anong hiniling mo sa Panginoon, ibibigay sa'yo, gawin mo sa tamang pamamaraan. Muli, ito si Monche Gabaw Santos, ang inyong tagapagkwento sa programang Kwento Nyo, Kwento Ko. Good evening po, ma'am. Anong pangalan nyo? Cindy Castro. Cindy Castro. Castro, sir. Castro. Saan po kayo nag-work? Cardinal Santos. Frontier. Opo. Kasi napansin po namin kayo parang regular customer po ba kayo dito? Actually, second time na namin bumalik. Kasi bagong lipat lang kami dito sa harap. Ano nagtulak sa inyo? Ba't binabalik-balikan niyo po yung produkto ni Jay? Ano po bang masasabi niyo? Aside from pasok sa budget, syempre, pag pasok sa budget, ini-expect mo na tama na rin yung lasa. Pero, nag-exceed naman siya dun sa level na ini-expect namin. So, as yung in-order namin is pares kasi. So, may kasi silang lechon kawali. So, parang ini-expect namin the lechon kawali is medyo malambot. Pero hindi nandun pa rin yung pagiging crispy niya. Yung crunchy niya. Oo. Ayun. Tapos, aside from that, yung lasa niya. Ayun. Kakaiba. Hindi ako mahilig sa pares pero na-appreciate ko siya. Kaya sabi ko kay Hubby, sige tara, balik tayo. Good evening mga chong. Anong pangalan mo? Si Jomar po. Jomar, ano nagtulak sa inyo rito? Ba't binabalik-balikan niyo itong angas pares? Anong panlasang nag-akit sa inyo rito? Bukod po sa tawag dito, mura, tapos friendly budget po, sobrang po, babalik-balikan talaga sa yung lasa, quality talaga ng isang pang Paris po. Pang ilang beses nang nabalikan tong Paris angas na to? Hindi ko na po matandaan, basta po mga lagpas na po siguro 5 ganun o 10. So, nung bagong bukas to, kanino nyo nabalita na may angas Paris dito? Nung sa kaibigan po namin na nagbabrowse po sa Facebook, bigla niya pong nakita, sabi niya parang masarap dito, tapos yung kinabukasan po, doon po namin sinubukan yun. Hindi naman po kami nagkamali na masarap nga po talaga. Welcome to Property Home Finders, your home, my home, our home, and this is your host, Mr. Dante Salamat, real estate licensed broker and TV personality. Alam nyo ba, napakasarap magkaroon ng sariling bahay. Kung pinaghihirapan natin yung pera at magkaroon ka ng ganito kagandang bahay, the best yung feeling na pinaghihirapang pera na lagay sa tamang valuable investment. At isa ito sa feature natin dito sa Property Home Finders, isa sa project na pinakamaganda dito sa 13 Martires, Cavite. So tingnan natin para mas entice kayo mag-invest at ikaw ay OFW, naghirap pa sa abroad, magkaroon ng pera, pinaghirapan one of your priority goals in life.
you are local, working hard, magkaroon ka ng sariling bahay. Tingnan natin, para masarap yung feeling, value of money. Pasukin natin yung bahay na Broxton Park. Okay, this single attached unit is a 2 bedrooms unit. So we have the master's bedroom and another room for our kids, no? So meron din tayong dining area, living area. Of course, maganda dito, meron tayong 2 toilet and bath. Ground floor and at the second floor. So this is really fitted to those newlywed or maybe sa new family na merong anak, isa o dalawa. And the price is very affordable. Here at Broxton Park, we have 2 different designs of houses. We have the single attached and we have a townhouses. Aside from single attached, as what I've mentioned, meron din tayong townhouses, another quality products that we're going to offer to prospective clients. Townhouses features also 2 bedrooms and the price is really affordable. So try to invest now, right time to invest. Wow! Ang sarap ng feeling magkaroon ng sariling bahay. Kaya advice ko sa lahat, bumili na kayo ng sarili nyong bahay. Alam nyo ba yung pakiramdam? Pagpasok mo sa loob ng bahay mo, may sarili kang kwarto, pwede kang magluto. Ramdam na ramdam mo na doon napunta yung valuable income na kinukuha mo, napunta sa valuable investment. Sariling income mo na pinaghirapan mo, napunta sa pagbili ng bahay, hard-earned money. Ito yung advice ko, panahon na para bumili ka ng bahay. Again, please tune in to our program, Property Home Finders, your home, my home, our home, and this is your host, Mr. Dante Salamat, TV personality and real estate license broker.